Mga kapatid, muli isang mapayapang pagbati po sa inyong lahat saan man po kayo naroon. Natatawa lang po si Brother Joseph at buot sa minamalat, dala po ng pollen allergy dito sa bansang Austria ay hindi ko po inaanong sagabal ito para makapagsalo-salo tayo. At saka kaya po ako natatawa ay nasa kalagitnaan po ako kanina ng pagbabahagi o ng salita ng ating Panginoon ay may tumawag po. Kaya po ako natatawa. Ano po? Sige po, mga kapatid, lalo na rito sa Vienna. Po, masasabi po natin itong isang samot dalangin natin sa ating Panginoon Diyos na imulat niya ang ating mga mata. Haplusin niya ang aking mga labi. Na ang tanging mamumutawi lamang ay ang kanyang kalooban at hindi po ang sarili kong kalooban. Ano po? Babasahin ko po ang salita ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, 41 hanggang 44. Marcos 12:41 to 44. Ang kaloob ng babaeng balo. Umupo si Jesus sa tapat ng handugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusin na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay buhay at pag-asa sa ating lahat. Sa mga sandaling ito, alam ko naman po na updated lahat. Ano po? Magkahalong nararamdaman o damdamin tungkol sa nagaganap sa kasalukuyan. Ano po? Kaya po bago sinimula ni Brother Joseph to ay sinamot dalangin ko sa ating pong may kapal na ibigay niya sa atin yung mga salitang tumutugma sa panahon ito. Ano po? Sa panahong masasabi nating lumalaganap, sabihin nating mga kalamidad, yung kamakailan kalamidad, masasabi din nating salot na lumalaganap, hindi lamang po sa bansa natin, kundi sa buo na pong sanlibutan. Bilang tao, kayo man, ako man, ay nakadarama ng kalungkutan. Ano po? Pero kagaya po nung nabanggit
o pinahintulot ng Diyos na lumabas sa bibig ni Brother Joseph nung kamakailan. Paulit-ulit na lamang po nating pinagsasaluhan ang salita ng Diyos. No po? Sa tagal po ng panahon na yon, nararapat lamang po na alam na natin at pinagsisikapan na nating maisabuhay ang bawat salitang napapakinggan natin. Pero bago po tayo muna magpakalalim at ibigay ang mensahe sa atin ng Panginoon Diyos, tignan po natin ngayon ang tagpong ito at balikan. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayaman. Hindi niya po sinabing may mayaman. Marami mayayaman. Naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang balo na naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat." Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukan-duka ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, sa paglalarawan pong ito, samo at dalangin ko po sa ating pong may kapal na maunawaan nating lahat. Ano po? Mga mayayaman, ito po ang 2 kamay natin. Ano po? 2 kamay. Ano po? May 5 daliri. Mayayaman. Mayaman? Mayayaman. More than 2. More than 1. Mahirap? Mahirap. Subalit kung eto pong 2 ito, sa panahon ngayon na masasabing sa mga kalamidad, salot, at napipinto na taggutom, nawa, huwag naman ipahintulot ng Diyos, ano po, ay dito po kinakailangan na kumilos ang bawat 2 ito. Kapag nagkaisa, nagawak kamay, nagkaisa, wala pong dahilan upang ang taggutom ay hindi matugunan. Tanim po natin yan sa ating puso at isipan. Pero po, paano po natin gagawin yun? Paano? Paano po? Sa tagal po ng pakikinig natin at pagbabasa ng banal na kasulatan sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo, na halos nasisira na po ang banal na kasulatan sa pagbabasa kung saan natutuwa naman siya, lalo kung isinasa puso't isipan natin, ay wala pong dahilan upang hindi natin malaman kung ano ang dapat nating gawin sa panahong ito. Ang mga turo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayong ibang turo na dapat sundin, kundi siya lamang po ang dapat nating sundin at sundan
sapagkat siya lamang ang isinugo ng Diyos. Kaya nakalagay, sasabihin ko po ba yung kabanata, talata? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Ano pa? Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Therefore, sa madalit sabi, yung pong mga turo niya ang dapat nating isapuso't isipan at gawin. Ang turo niya tungkol sa tamang pagbibigay. Ulitin ko po ba? Yung sabi niya, kapag nagbigay ka, huwag mo nang ipagmaingay pa. Kapag yung isang kamay, huwag mo nang sabihin pa sa kabilang kamay, kahit nasa pinakamatalik mong kaibigan. Alam ko nabasa niyo yan. Ano pa sabi niya? Pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, ay wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Ang ating Panginoon po ang nagsabi nun, mga kapatid. Mga kapatid, nakakalungkot. Si Brother Joseph, magkahalong damdamin po ang nararamdaman ko. Naalala ko po yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Habag ang ibig ko o ang nais ko, hindi hain. Tulad po na nakalagay rito, maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Well, sa atin, kapag nakita natin yon, mapapahanga tayo or very impressive. Sabi natin, wow, iba ang dating kasi mayaman. Pero iba po ang pamantayan ng ating Panginoon Diyos. Magbigay po tayo ng kusang loob. Ano po, kagaya po ng babaeng balo, na halos ikabubuhay na lamang niya, ibinigay niya pang lahat. Ang kapatid, isipin niyo po, kayo po na nakikinig, kayo po na nanonood, lahat po ng bagay na nasa lupa, isama po natin tong katawan natin. Meron ba tayong madadala pagharap natin sa ating Panginoon Diyos? Meron ba? So kayo po, sagutin po ninyo. Gaano man tayo kayaman? O mahirap? Dukha? Ano yung laging sinasabi kapag nasa living sa sementeryo? Sa alabok nagmula, sa alabok magbabalik, di po ba? Ano po ang haharap sa Panginoon Diyos kapag nagkaganon? Dahil darating siya upang hukuman, He will come to judge the living and the dead. Huhukuman niya po tayo ayon sa ating nagawa, mga kapatid. Huwag na po tayong magturuan. Una, paulit-ulit pong pinapaalala sa atin ng Panginoon Diyos. Ang aminin natin tayo'y makasalanan, mahina, marupok. Subalit kung taos-puso tayong magsisisi at tatanggapin natin siya bilang hari at sariling tagapagligtas, wala pong dahilan. Kagaya po na nakalagay sa Pilipos 4:13, alam kong kabisado nyo. Kayo po, pagdating sa banal na kasulatan, na ang lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
Mga kapatid, sa panahong ito, kalamidad, salot, at napipintong tagutom. Simple lamang po ang panawagan. Hindi lamang po sa mga mayayaman. Maging sa mga mahihirap, matuto rin po tayong magpasalamat sa ating natanggap na ibinigay sa atin. Kaya nga po itinuro sa atin yung panalangin na, salamat po. Bigyan niyo po kami ng aming makakain sa araw-araw. Hindi niya po tayo tinuruan na bigyan niyo po kami ng pagkain sa habang buhay. Hindi po. Hindi po ba? Di sana ang itinuro niya sa ama namin bigyan niyo po kami ng pagkain sa amin, ng aming makakain sa habang buhay. Pero hindi po. Bigyan niyo po kami ng aming makakain sa araw-araw. Ano pa po? Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa nagkasala sa amin. And support. Tsaka natin hinihingi yung guidance niya. Humihingi po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kung iisipin lamang po natin mga kapatid, simpleng-simple lamang po. Hindi natin alam. Bukas, sa makalawa, maring hindi na tayo magkita. Maring hindi ko na kayo makita. Maring hindi ninyo sila makita. O hindi na kayo magkakitaan. O hindi na tayo magkakitaan. Dahil inilisan na natin ang katawang lupa natin. Paano naman yung espiritu na ibinigay niya sa atin na siyang haharap o kaluluwa sa ating Panginoon Diyos? Kung sakasakaling tatanungin niya tayo. Kung sakasakali po. Tatanungin niya ba sa atin kung gaano tayo kayaman? Dahil kagaya ng sinasabi niya rito, naturo niya rin sa pag-iimpok ng kayamanan. Itinuro niya ba sa atin dito sa Biblia o sa banal na kasulatan na mag-impok tayo ng kayamanan sa lupa upang makapasok tayo sa kaharian? Hindi po, di po ba? Kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat dito, wag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, sapagkat sa lupa o dito ay may nakapapasok na magnanakaw at naninirang tanga. Samantalang sa langit ay wala. Ano po yun? Alam na po natin yun. Hindi po tayo ipinanganak kahapon para hindi natin malaman yun. Ulitin ko po mga mahal kong kapatid, saan man kayo naroon. Ulitin man po natin ito. Kulang na lamang po na kainin o isubo natin ang salita. Pero kung hindi po natin isa sa buhay, tulad din po ito ng sinabi niya na ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang kakainin natin ay ang mismong si Jesucristo upang manahan sa ating buong pagkatao. At hindi na tayo muling magugutom pa. Di tulad ng physical nating katawan, kumain tayo ngayon, nag-enjoy tayo, then little while, gutom na naman tayo, uhaw na naman tayo. Pero hindi po yun ang dapat natin hangarin, mitiin. Kaya po sinabi niya sa atin, mapalad ang nagmimiti na makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mga kapatid, sa panahon pong ito, wake up call na po para sa ating lahat. Ginigising na po tayo ng Panginoon Diyos. Gumawa po tayo
ng mga bagay na makapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Upang sa sandaling bawian man tayo ng hiram nating buhay, ay may mga ngiti sa ating labi na harap sa Kanya. Hiram lamang po ito. Ulitin ko po, kagaya na sinabi ko sa panimula, lahat po ng naririto sa lupa, gaano man ang kalaki ang ari-arian natin, iiwanan po natin, maging ang katawang lupa natin. At dahil binigyan niya tayo ng hiningahan niya tayo, binigyan niya tayo ng espiritu, yun ang haharap sa Kanya o ang ating kaluluwa. Kung ano ang ginawa natin sa buong buhay natin, sa araw ng paghuhukom. Na tayo na rin po magsasabi, o marami nagsasabi, na maaring nagaganap na o magaganap na. Mga kapatid, sa simpleng ebanghelyo pong ito, dumating man po tayo, nakaranas na po na tayo ng sari-saring kalamidad, tayo po mga Pilipino, lalo na po. At ngayon, buong mundo na po, salot, nararamdaman natin, o kinatatakutan. Ano po ang sabi ng Panginoon Diyos tungkol sa salitang kinatatakutan? Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi ito tulad o kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. At pagkatapos ng salot na yon, kung sa napipintong taggutom, manalig po tayo sa Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Hindi na po natin kailangang ulitin pa na sabihin ang sinasabi niya sa atin dito na tingnan natin ang mga ibon. Hindi sila nagpapagalaw o mahabi man. Hindi sila nagtatrabaho, pero binubuhay sila ng Diyos. Tayo pa kaya? Sabi niya sa atin, kay liliit ng inyong pananalig. Huwag po nawa tayong maialin tulad doon, mga mahal kong kapatid. Andito. Salamat sa Diyos. May malusog tayong pangangatawan sa kabinang lang lahat. May panahon pa tayo para magsisi sa ating mga kasalanan. Kagaya na nakasulat sa aklat ng pahayag o sa Revelation. Gumising ka. Ibig sabihin, gising tayo, pero tulog tayo sa katotohanan. Gumising ka. At pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo. Kung di ka gigising, ano sabi niya ron? Alalahanin mo ang mga aral na iyong narinig. Saan tayo nakarinig yan? Sa simbahan, sa pagbabasa, sa pagbabahagian. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan o kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Mga kapatid, hindi na po ako pakahaba-haba. Hindi ko po alintana at medyo minamalat ako sa kasalukuyan. Pero ganun pa man talaga, to God be the glory, na nawa lahat ng nakinig sa salita na pinararating sa atin, kasama po ako, ay magising tayo. Magpasakop po tayo. Lalo na po sa napipintong sa salot na nagaganap o kung ano man yan. Kagaya po nung nakaraan, ano po, huwag po tayong matakot sa may sa pumapatay ng katawan, subalit walang kapangyarihang magbulid sa ating kaluluwa sa impyerno. Diyos ang katakutan natin, ang Panginoon Diyos. Ito po. Yun po ang mensahe sa ating lahat ngayon. Sa mayayaman, mahihirap, kinakailangan natin magkaisa.
Alam po ng mahirap kung saan siya dapat pumuesto. At kung susundin po ng mayayaman kung ano po ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, kung paano matatamo ang kaligtasan, wala pong dahilan upang umiral ang karamutan o kadamutan. Nakagaya na nakasulat dito na bahagi lamang ang ibinigay niya. At sa pagbibigay, bilang pangwakas, ulitin ko po ulit, pag-ingatan natin na huwag pakitang tao lamang upang maging tanyag tayo. Kaya na kaugalian natin. Kaya mga kapatid, samot dalangin po ni Brother Joseph sa munting paalaala sa atin ng ating Panginoon Diyos ay tumimo ito sa ating puso't isipan at samot dalangin ko sa tuwi-tuwi na sumayin niyo pong lahat ang patnubay, ang pag-ibig ng Diyos, sampu ng inyong mga mahal sa buhay sa inyong sambahayan. Amen.